Praise God. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Tunay nga na napakasarap mag-worship sa Panginoon. Ano po? At alam natin na ito ang isang pinakadakilang bagay. Every time that we gather here in the midst of us, the Lord, yung presence ng Panginoon ay tunay na kanyang ipinaparana sa atin. Amen po ba? Na-bless po ba kayo sa ating pag-aawitan? Amen. Kasi kung hindi pa, paulit po natin yung isang awitin na yon. Praise God. Thank you po sa worship team. And Merry Christmas in advance sa inyo lahat. Nakita ko po marami nakapula. Last week nung preach ako dito, mga dilaw naman, ano? Ngayon mga pula. So, sabi ko Happy Valentine's Day sana, kaya malayo na. Christmas na lang. Alright. So, thank you Kuya Nat sa choir, no? At si Press na wala, si Deacon Predo, mga agaw pa na posisyon. Hindi, joke lang. So, kita natin yung mga meeting. Kung gusto niyo pong na mag-join sa choir, so, dadaan po kayo sa mga hazing, no? Dadaan kayo sa mga ano dyan. No, hindi kayo kakain ng 3 araw, yung mga ganon. Okay? Biro lang. Pero ganun pa man, salamat po sa ating mga koral na sila po ay talagang ginagamit ng Panginoon sa ating ministry. At sila po ay mga nagtitrain in the future, no, pagdating sa langit. So sila yung sasalubong sa inyo. Amen? So hindi sila mauuna. Anyway, dako na po tayo sa ating pag-usapan dahil kung ano po yung sinasabi ko. So tayo po ay patuloy po sa ating talakayin sa araw na ito. At ito po ang ating pong talakayin dito po sa aklat ng Hebrews that we are studying on the book of Hebrews na may title po tayo, Jesus is Greater. Okay? Sa mga bago pa lang po natin nakasama, ay atin na pong inaaral o ang ating pong pag-aaral, no? At ito po itatagal hanggang November. Yan, tagal, ano po, November ng last Sundays. So we have 22 Sundays na ating pag-aaralan to. At may sa mga fast Sundays na ating pong naaral na. So, medyo talagang mabigat, ika nga, no? Medyo malaman at hoping na ito ay higit na maintindihan po natin. Okay? So, ang aklat ng Hebrews po ay isa po sa napakagandang aklat. Kung titingnan po natin, it's similar to the Old Testament because it talks about yung pangyayari po sa mga ancient people, especially in the Hebrews o sa mga Hudyo, no, yan po ang madalas na mention po ng writer, right? At sa umagang ito, ang ating pag-aaralan po ay ayan, dito na po tayo sa Hebrew chapter 3 verse 1 to 11. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia o inyong mga electronic Bible at samahan niyo po akong bumasa dito po sa Hebrew chapter 3 verse 1 to 11. Ayan. Kung inyo po nakita mga kapatid, ay bilang paggalang, inaanyahan ko po muli na tayo tumayo sandali para basahin po natin ito. Babasahin ko po sa magandang balita Biblia at mamaya po sa ating screen. So we have posting yung tinatawag po na English version, yung ESV and NIV. Mix po siya. So sabi po dito, verse 1, mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin niyo si Jesus na sinugo ng Diyos upang maging dakilang saserdote ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na humirang sa Kanya, gaya rin ni Moses na naging tapat sa sambahayan ng Diyos. Kung paanong tagapagtayo ng bahay ay higit na marangal kaysa bahay, gayon din naman, higit na kapuri-puri si Jesus kaysa kay Moses. May natagapagtayo ang bawat bahay, ngunit ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Si Moses ay tapat nga sa buong sambahayan ng Diyos, ngunit binalingkod upang magpatotoo sa mga bagay na inihayag o ihayag sa hinaharap. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Kaya, gaya ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang kanyang tinig ng Diyos,
Huwag maging matigas ang inyong ulo tulad noong naghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Doon tinukso ako at sinubok ng mga magulang, sabi ng Diyos, gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapotan ko ang lahing iyon. At sinabi ko, lagi silang nagpapaligaw, hindi na nila natutunan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko, aking sinumpang hindi sila makapasok at makakapahinga sa piling ko. Let's pray, Lord. We thank you, we praise you, and we welcome you, Lord, in the midst of us. Thank you for your presence. Thank you for your love, your forgiveness, and your care, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa kalayaan ng aming pagsamba, sa pagtaas pa lang namin ng aming makamay, sa pagbigkas ng mga awitin, Panginoon, na puno ng mensahe ng katotohanan. Pinupuno mo, O Diyos, ang aming puso ng kaligayahan. And Lord, we worship you, we magnify your name, O God, at sa umagang ito sa aming patuloy na pag-aaral sa aklat ng Hebrews. Nihiling po namin na buksan mo ang aming puso at ang aming kaisipan. Ikaw ang siyang mangusap sa amin, Panginoon. Ang banal na Espiritu ang patuloy na mag-impart sa aming mga puso ng karunungan, ng kaalaman at mabatid namin, Panginoon, ang iyong kalooban. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, O Diyos, at ikaw po ang magsalita sa iyong lingkod sa umagang ito. Ang pagpapala at ang kapayapaan ang maranasan po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Please sit down po, mga kapatid. Purihin ng Diyos. So sa mga bisita po natin, welcome po uli dito po sa Cornerstone City Church. Okay. Now, ang writing po ng Hebrews o ang pagsulat po ng Hebrews ay patungkol po ito sa mga Christian believer. So ito mga Hebrews o mga Jews believer. Okay? At hindi po biro ang kanila pong katatayuan dahil may mga naglalaban sa kanilang kultura, ritual at tradisyon versus do sa Christianity na kanila pong kagisnan. Okay? At ang author po ng Hebrews, again, ay hindi po binanggit sa aklat na ito. Subalit, nevertheless, it is inspired by God. Alam natin na ito'y inspired. No? Ito'y inspired ng Diyos. Now, noong sinulat po itong Hebrews, ang settings po nito is persecution o persecuted yung mga Kristyano. Okay? Dumadaan sila sa mga matinding kahirapan, difficult time, and they were severely persecuted. Ika nga, kasi nga, marami ang naging kanyo sa kanila na bumalik doon sa tinatawag na Judaism o yung tinatawag na mga legalism. No? Okay? So, dinidiscourage sila na sundin nila si Kristo. Dinidiscourage sila na sila ay hindi magpatuloy sa Christianity. At ang Hebrews po, ang sulat nito is to remind, to give a warning. Ayan, paalala. Alam niyo po ang Hebrews, sa buong aklat ito, merong 5 warning po yan. Last time, nung na-preach po ko, ang isang warning, don't drift away. Huwag kayong lalayo. Yan, sa salita ng Diyos. Now, itong pag-uusapan natin sa umagang ito, merong pangalawang warning po. At ito po ang isang pinaka-objective o purpose po ng Hebrews para warningan, para paalalahanan ng mga believers na hindi na dapat bumalik sa mga linging pananampalataya o yung tinatawag nga na legalism. Okay? So, and to challenge these Hebrew Christians, itong mga believers ito, no, hindi lang sila dapat bumalik doon sa dating pananampalataya at isa din na huwag silang tamad bilang mga mananampalataya. So, meron palang tamad na mananampalataya. Yes. No. So, ito po yung makita po natin dito sa aklat ng Hebrews. At isa din sa aspeto ng mga warning is yung putulin na, yung cut off na, ika nga, no, ang mga traditional na pamamaraan, yung aspeto ng pamumuhay na kinagisnan nila na walang kinalaman to sa kaligtasan. So, yun po yung pinaka main thing, yung kanilang nakagisnan. And to get them, para sila ay mabuksan yung kanilang puso doon sa tinatawag na biblical truth. Yung sinasabi mismo lang ng gospel, ng mabuting balita. Na hindi sila tumingin sa mga bagay na
nakagis na nila, hindi na sila doon nakafocus na, ito ba, gagawin ko pa ba kasi bilang Christian? Tumingin sila doon sa ginawa ni Kristo, yung finished work of Christ. Yon. So, yun po yung pinaka idea ng Hebrews po. No? So, kaya nga, ang team ng Hebrews po is makita natin that Jesus is supreme and what He offers is sufficient. So, yun po yung tema ng buong aklat ng Hebrew. Sabay-sabay nga natin basahin mga kapatid. Jesus is supreme and what He offers is sufficient. So, si Kristo ay higit na sa lahat yan. Supreme. Ika nga, no? At anuman ang kanyang i-offer, anuman ang kanyang ipagkaloob, at anuman ang nais niyang gawin, wala nang hihigit pa dahil sufficient siya. Amen? Kaya nga, kahit yung salvation natin, the moment that you accept Christ, you have this tinatawag na yung faith natin sa Panginoon, yung pananampalataya mo kay Jesus, na sinasabi ng Romans na kung ang kaligtasan natin ay sa pamagitan ng pananampalataya, yon ay sapat na. Wala nang dapat idagdag o bawasan doon. Amen po? So ito yung pagpapatibay ng Hebrews sa kaligtasan at sa katotohanan na meron po tayo. Now, again, the supremacy and the superiority of Christ, so it portrays dito sa aklat po ng Hebrews. Ibig sabihin, si Kristo ay higit doon sa tinatawag na Old Testament covenant. So, hindi siya masama, pero higit doon sa Old Testament covenant at yung mga bagay doon sa tinatawag na things of the law, ito yung makita po natin na kahigitan ni Jesus, even doon sa tinatawag na Jewish religion. Okay? Bakit nga tayo tumuko doon sa team natin na Jesus is greater? Okay? At alam niyo po ba, para sa kaalaman ng lahat, yung facts o yung tinatawag na mga truth about Hebrews, makita natin, so, ang aklat na ito ay nagbanggit ng 11 beses na better. That Jesus is better 11 times. Hindi lang yon. Yung superior o yung supremacy of Christ, 4 na beses binanggit sa aklat ng Hebrews. And isa pa, yung greater, 7 beses binanggit. So, kung makita po natin, yung kahigitan ng ating Panginoong Jesus over doon sa mga prophets, apostles, and even angels, pinapakita, in-emphasize po ng Hebrews, ng author ng Hebrews, kung gaano kahigit o yung kadakila ang ating Panginoong Jesus sa anumang mga bagay. At hindi lang yon. Jesus is greater than. Kung matatandaan niyo sa chapter 1, binanggit po natin yung mga prophets. Pastor Job, nung talking about the prophets, tinuro sa atin, na higit sa mga prophets, prophets is good. Diba? Hindi naman po talaga masama. Pero Jesus is better. Amen? Ang propeta ay ginamit ng Panginoon sa panahon ng nila. God spoke through prophets, but God spoke through His Son, Jesus Christ. Siya yung nagsalita, siya yung representation. Sabi nga ng Bible, He is the radiance of God's glory. Amen? Siya yung kaniningan ng Diyos at siya ang larawan ng ating Panginoon. Sabi ng Hebrew chapter 1 verse 3. At hindi lang yan mga kapatid, sa angels, kung matatandaan niyo po, hindi natin wino-worship ang angels, hindi natin ine-elevate ang angels. Ang angels ay creation din, created beings din. Ang angels ay mabuti, pero Jesus Christ is better. Amen? So naniniwala tayo may mga angels. Tama? Tingnan nyo katabi nyo. Mukha lang anghel yan. Kasi tulog. Pero hindi po natin wino-worship ang angels. We don't elevate angels. Kasi sila ay mga created beings din. Okay? So, sabi nga ng Bible, 300 times binanggit yung angels. At pagdating ng araw, alam niyo po tayo mga nilikha ng Panginoon, tayo daw ang magja-judge sa mga angels.
So, ganon. Ano ho? Now, hindi lang yon. At dito po sa ating pag-aaral sa chapter 3, ay makita natin ngayon pag-uusapan sa umagang ito about kay Moses naman. So, yung prophets, yung angels, maging itong mga high priest, no, kinikilala po si Moses. Alam po, isa sa katunayan, isa ito sa masakit sa tenga ng mga Hebrews o ng mga Jewish na believers na mabanggit si Moses na na hindi kapantay ni Jesus. Bagay, higit si Jesus sa kanila. Kasi para sa kanila, si Moses ay kagalang-galang. Mas ginagalang nila, mas kinikilala nila, mas itinataas nila. Ayan. Para sa kanila, masakit talaga yan. No? Kaya nga, so, ito yung dealing ng Hebrews, ng writer ng Hebrews about these people, these leaders, no, kung paano kinompare sila kay Jesus. So, prophets is good, angels are good, Moses is good, but Jesus is better. Yon. So, yun po yung pinupunto ng ating aralin sa umagang ito. Kaya nga, ang ating title sa umagang ito, Jesus, the Greater High Priest and the Faithful Son. Basahin uli natin. Jesus, the Greater High Priest and the Faithful Son. Yeah. So, nakita na po natin yung idea, no? In fact, dagdagan pa natin yung big idea o yung pinaka-overarching idea ng ating pag-usapan that Jesus is the faithful and greater leader of God's people. Believer must keep their hearts fixed on Him and faithfully follow Him to the end. No, sa Tagalog, si Jesus ang pinaka-makatapat at pinakahigit na binuno o leader ng Diyos sa kanyang bayan. Yan. Kaya nga tayo mga mananampalataya, kailangan ating panatiliin na ang ating puso ay naka-focus o naka-fix, nakatuon, nakatuon sa Kanya at may katapatan tayo sumunod hanggang sa huling sandali o hanggang sa huling yugto ng buhay natin. Amen po? So ito po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Okay? Now, para ating higit na makita, if Jesus is truly greater than everyone and everything, so paano tayo mag-respond sa Kanya ngayong Siya ang greater leader to everything and to anything, o everyone, so paano ba tayo dapat tumugon? Para sinasabi sa atin, kung si Kristo ang iyong Panginoon at ang leader ng buhay mo at ang dapat at sinasabi mo Panginoon ng buhay mo at hari ng buhay mo, so, paano ba tayo tamang tumugon sa Kanya bilang isang Panginoon natin? Ayan. Alam niyo po, maraming hamon tayo sa buhay at maraming mga pagkakataon sa buhay na minsan nasablay tayo eh. Nagkakaroon tayo ng tinatawag struggle. Diba? Lalo higit pag dumarating ang mga mabibigat na problema. Sino-sino ang inuuna natin minsan? Minsan ganun ako, nagkakamali din ako, nagkakaroon din ako ng pagkukulang. Now, itong araling ito ay magpapaalala sa atin upang lalong mapatibay yung ating ugnayan, relationship sa ating Diyos, sa ating Panginoon, sapagkat ito'y mahalaga. Amen po? So, number 1, because Jesus is greater, consider Him completely. Because Jesus is greater, consider Him completely. Dahil si Jesus ay higit na dakila ang ating Panginoong Jesus, so kinakailangan na pagtuunan siya ng lubusan. Ayan. So, sabi ng verse 1, therefore, holy brothers, who share in heavenly calling, sabi doon, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest, whom we confess. Okay? So, makita po natin dito, itong single verse na ito, actually ang ating point number 1 is also a verse number 1 lang. Gusto kong himayin natin ito. Now, ito ay nag-uumapaw na katiyakan o yung assurance para sa ating mga nanampalataya. At makita natin yung katotohanan dito sa araling ito, sa verse 1. Now, number 1, we should consider His person. Para maintindihan po natin. No, consider His person. So, consider means
Sa ibang translation, kinuha po natin to sa ESV is consider. But sa NIV, fix your thoughts. May ibig sabihin, pagtuunan mo ang kanyang personality, yung persons niya, yung kanyang pagka-Diyos. Ayan. Now, kinuha po natin itong fix your thoughts on Jesus sapagkat mahalaga ito na maintindihan po natin sapagkat dito tayo nagkakaroon ng tinatawag na labanan. Ika nga na ho. Inulit po itong word na ito sa verse 12. Fix your eyes on Jesus naman. Ginamit. Ano ho? So, pag sinabing fix your thoughts, ibig sabihin, meron niyang paalala sa atin sapagkat ang isipan natin, mga kapatid, minsan ay naagaw ng mga kabalahan sa mundong ito. Ang dami, no ho? Number 1, social media. Yung hawak niyo cellphone niyan, umamin tayo at hindi, malaki ang ambag niyan sa time natin, at sa pagkaagaw ng time natin, sa time para sa Panginoon. Tama? O may tama? Diba? Parang gano'n. No? So, yan ang katotohanan. Okay? So, consider his person o yung tinatawag na superiority. Now, yung consider po, sa Greek po yun is katanoneeo. No? So, medyo technical, pero ibig sabihin noon means yung fix your attention, i-focus o ituon ang attention. Pag sinabi ng fix, sa Tagalog, observe carefully. Ayan. Observe. Pag sinabing, fix mo yung attention mo, ituon mo ang iyong pansin, ibig sabihin, observe carefully. Ano pa? Single-minded. So, yun po yung mga synonymous yan. So, think deeply about Christ. So, yun po yung ibig sabihin, fix your thoughts. So, hindi lamang pinag-iisipan, kinukonsider, but itinutuon ng lubusan yung ating kaisipan sa ating Panginoon. Yan. Okay? Now, nung sinusulat po nito ng Hebrew, ng author tong Hebrew nito, hindi mahirap tanggapin ng mga Hebrews ang warning na ito para sa kanilang utos na ito. Kasi ang daming mga humahati at daming mga nag-aambag na mga tinatawag po na mga pananaw sa buhay nila. Pananaw na kung saan sa kanilang bilang isang Kristiyano, nandun pa rin yung tinatawag na traditional practices. Andun pa rin yung kanilang mga tinatawag na mga kultura na hindi nila mabitaw na nakakonekta sa paniniwala sa ating Panginoon. Okay? Naintindihan po natin yon. Pero kung ating titingnan at ating i-consider ito po mga kapatid, ano ho? So para di sa ating mga buhay, para sa ating mga personal life, okay? Especially nung tayo mga bago believers, maring may mga bago tayong mga kasama. Okay? So, matibay yung pananampalataya natin. Tama? Pero, dahil nga sa nakagisnan natin, marami tayong mga tinatawag na health issues or health concerns. Pag may baby, pakilawayan mo nga, Pastor Job. Mga ganun, di ba? So, meron talagang health issues o health concern, di ba? Kasi, baka yan ay mabate. So, yan. Pero Christian ako, di ba? Ganon eh. So, ganon yung, ganon yung mga lumalaban o ganon yung paglalaban sa kanila. Di ba? Halimbawa, sa patay, may nagwawalis sa gabi. Bawal yan. Hindi ko mag-gets ka, may susunod daw. Okay, malas daw. May mga ganyan tayong mga kasabihan. Now, nung sinulat po ng Hebrews to, ito yung isa din sa napakalaking issues para sa kanila. Okay? So, nag-gets niyo po mga kapatid? Kung paano nakipag-battle itong mga Kristiyanong ito dito sa tinatawag na traditional and cultural issues sa kanilang lipunan o sa kanilang puso. Okay? So, fix means hindi lamang pag-isipan, kundi itoong mabuti, itoong maigi na lubusan. Para sinasabi that
kung paano minahal tayo ng Diyos. Pinahal tayo ng ating Panginoong Jesus. And He died on the cross para sa kasalanan natin. Namatay siya para tubusin yung ating kasalanan. Now, hindi sa mga bagay na mga gawa na nagdudulot ng kaguluhan, but fix your thoughts to Jesus. Yung ginawa niya is complete. Tapos na. Amen? Finished. Ika nga. Kaya nga nung siya ay nakapako sa krus at noon siya ay malapit ng malagutan na hiningan, sabi niya, it is finished. Tapos na. Yung Old Testament prophecies about Jesus, or sabihin na natin yung mga naganap na mga events sa Old Testament, is the foreshadow of Christ. Picture of Christ na mangyayari kay Kristo. Yung sacrificial lamb, si Kristo yon, si Jesus yon. Siya yung kaganapan ng lahat ng iyon. And that's why the Hebrew says, fix your thought to Jesus. Wala nang iba, wala nang labis, wala nang kulang. Consider Him above everything else, because He alone and worthy of complete attention. Now, may binanggit pa siya dito. Sabi dito, the apostle and the high priest of whom we confess. Unahin muna natin the apostle. Apostol. Tinawag si Jesus dito na apostle. Alam niyo po, ang apostle ay typically is one sent with commission. So, ang kanilang kadalasang trabaho, apostol, is sila yung the one who sent. Sila yung mga sinusugo. Naalala niyo po yung 12 disciples? So, sila ay mga apostol. Sila ay mga apostol. So, in that sense, kinumpara ng author that Jesus was sent with the commissions from the fathers as God. Ang apostol po, siya yung nangangaral ng mabuting balita. Tama? Now, si Jesus, sinugo ng Ama dahil mismo siya yung mabuting balita. John 1:1, sabi doon, na the Word became flesh. So ultimately, si Jesus yung kaganapan ng salita. And John 3:17, He was sent to the world not to condemn, sabi doon, so that the world might be saved through Him. So si Jesus, tinawag na apostol, para siya mismo yung kanyang buhay, ang kanyang salita, ang mabuting balita. Okay? So, nag-gets niyo po, mga kapatid? And the other thing is, high priest. Dakilang sasordote, o mataas, o pinaka-sasordote. Okay? Now, ang high priest po, ay sa panahon nila, hindi makakalapit sa Diyos na direkta ang tao, lalo na sa kasalanan at pag-aalay ng kasalanan. Kinakailangan ng tinatawag na sacerdote o high priest. Okay? At yung high priest na ito, ang gagawin niya ngayon, magdadala siya ng tinatawag na blood sacrifice o yung offering sacrifice or animal sacrifice. Okay? Doon sa makapal na kortina, alam niyo po, meron tinatawag na tabernacle. So may 3 partition yan. So yung una, tapos pangalawa, yung pinakadulo, yung tinatawag na Holy of Holies, doon pumapasok po yung high priest. Now, ang high priest po, pag siya'y pumapasok sa makapal na kortinang ito, may tali po siya sa baywang. May tali siya sa baywang. Bakit? Kasi pag siya'y nag-offer ng blood sacrifice o animal sacrifice at hindi tinanggap ng Diyos, ang mangyayari po, mamamatay. Ngayon, hindi pwedeng kuhanin ni naman yung high priest. Kasi mamamatay din siya eh. Kasi holy of holy yun eh. So, ang gagawin po yung tali, babatakin ngayon. Hihilahin. Ayan. So, ayan. Ganun po ang gagawin. Hanggang sa lumabas yung bangkay, halimbawa namatay yung priest. So, ganun po katindi
ang trabaho ng high priest. Okay? So, ang high priest po is a very, very high calling during those times. Ano ho? Dahil sila yung nagre-represent sa mga tao patungo sa Diyos. But now, sabi ng Hebrews, si Jesus ang tanging fulfillment and sufficient, being a high priest or as the high priest na namagitan sa atin sa ating Ama, sa Ama. Amen? In other words, He represents men to God in heaven. Kung hindi nangyari yon, lahat tayo patay na, mga kapatid. At isa po sa napakagandang ginawa ni Jesus, when He shout on the cross and He cried, "It is finished," itong telang ito napunit, naputol. In other words, wala nang kortina na magkakaroon ng dibisyon, wala nang sino man na iisa lang na pwedeng pumasok doon. Lahat ay pwede na makalapit sa Diyos sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan natin ang Lord. So, yun yung ginawa ng ating Panginoon because of the love of God and the grace of His love for us. Makakalapit na tayo sa Ama at pwede na tayong tumawag sa Kanyang Abba, Father. Amen po? So, ito yung fulfillment. Jesus Christ is the ultimate fulfillment and the sufficient of these things na nangyari po sa panahon nila. Okay? So, He represents yung tinatawag po na men, yung tayo, i-represent niya tayo patungo sa Diyos. Kaya nga kung tayo ay tatawag sa Panginoon, hindi na natin kailangan ng mangumpisa sa anumang kanino mang pare. Ano ho? So hindi na tayo ganon. Okay? So directly you come to Jesus, to God, no ho? At tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesus sa mga bagay na yan, especially sa prayer. Kaya ang mahalaga na makita po natin that we should fix our thoughts to Jesus. No, because He's the author and the finisher ng ating pananampalataya. So, He is the apostle and priest of our faith at siya yung tanging nagbayad, mga kapatid. Nagbayad and He represent us to the Father. Sabi nga ng Hebrew, again, He is the Son, or the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. So siya yung kaningningan ng Diyos. At kung paano ang Diyos, ganun din ang anak. Amen? So, in other words, God, the Father is God, and Jesus Christ is also a God. Napakaliwanag yan, mga kapatid. Hindi natin pwedeng pagsibalian na ang Diyos, si Kristo ay Diyos din. So because He's not only a radiance of God, but kung paano ang Diyos, kung paano ang ating Panginoon Diyos, ay ganun din si Kristo. Okay? Now, so we should consider His personality o in persons, ano po. Pangalawa, we should consider our position. Ito yung napakaganda rin. So from vertical to horizontal, makita po natin dito, first, sabi doon, therefore, holy brothers who share in a heavenly calling. Makita niyo po, actually, ito talagang Hebrews po, isinulat to sa mga Kristiyano. Sinulat to sa mga Kristiyano. Mga kapatid, So, first, in-address niya ito as holy brothers. At inirefer niya ito sa bawat isa na nakakarinig na sino mang nagtiwala, sinuko ang kanyang buhay sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. And the word holy, yung holy, mga banal na mga kapatid, it signifies na tayo mga believers
na tayo ay talagang ibinukod ng Diyos. Set apart for God because of who you are in Christ. Okay? So, ibig sabihin tayo mga mananampalataya, noong tayo nakakilala sa Panginoon, ibinukod na tayo ng Diyos para sa Kanya. Amen po? So, sinet apart na tayo. In other words, tayo ay pinaging banal ng ating Panginoon. Kaya nga, wag na tayo magduda, mga kapatid. Kung tayo ay nanampalataya kay Jesus, sinuko mo ang buhay sa Kanya, ikaw ay sinet apart ng ating Panginoon. In other words, binilang ka na sa pamilya niya. Amen po? So, yun po ang ibig sabihin ng holy. As the one of the holy heavenly calling, sabi diyan, yung heavenly calling, ibig sabihin na dahil isinet apart tayo ng Panginoon, tayo ay tagalangit na. Amen po? So, heavenly calling. At sabi po ng Philippians 3:20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mamamayan ng langit. Amen po? Tayo ay mamamayan ng langit. So, mula roon hinihintay natin ang pananabik ng Panginoong Hesus Kristo na ating tagapagligtas. So, we are in this world, we are in this in the world, but we are not in this world. So, meron tayong tinatawag na citizenship sa langit. Tama po? So, bagamat tayo narito, tayo ay nakikiraan, tayo ay nakikitira, subalit hindi dito talaga ang ating tunay na tirahan. Amen po? So, yung mga kapatid po natin na mga meron tinatawag na dual citizenship. Okay? So, kapag sila ay pumunta sa ibang bansa o sa kanilang pinagtatrabahuhan, so sila rin ay bumabalik dito. So, as Filipino resident. Tama po? So, sila din ay Pilipino. At yung mga ambassadors po, kapag sila ay pumupunta sa ibang bansa, hindi naman ibig sabihin na sila ay Filipino. Halimbawa, for example, isang Amerikanong ambassador pumunta sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin na i-adapt niya or siya ay magbapalit ng kanyang citizenship as Filipino. Siya ay Amerikano pa rin. Diba? Pwede siya magsuot ng barong, magsuot ng salakot, at mag-aral ng Tagalog o magsalita ng Tagalog. Yan ang maganda sa mga American ambassadors na marunong mag-Tagalog. Pero sila pa rin ay kilala bilang mga Amerikano. Tama? So, ganun din tayo mga kapatid. Dala lang natin, naninirahan tayo dito, tayo ay mga earthly citizen, but pagdating ng araw, tayo ay tunay na citizens ng langit. Amen po? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, yung may mga senior citizens, ilan na citizens nyo? 3 na. Okay? So, enjoy nyo lang po yan. Enjoy nyo lang. Okay? So, kaya nga, ito yung makita po natin, your identity in Christ alone completes. Yung identity natin kay Kristo lamang ang siyang magkukumpleto sa atin. At wala na tayong dadagdag. Ang katiyakan ng ating identity kay Jesus, mga kapatid, tandaan niyo po to. Ang isang katiyakang yon ang siyang magdadala sa atin sa tahanan doon sa langit. Ito yung ating posisyon o yung katayuan mo kay Kristo. Dahil siya yung ating great high priest, yung apostle natin, a messenger from God. He is the Word of God. So siya yung focus ng ating pananampalataya. Amen po? And by knowing you are in Christ, ito mga kapatid, magagawa nating matanggihan ang mga bagay na inalok na mundo na magpapalayo sa atin kay Kristo. Kahit nga yung mga maling katuruan, pwede natin at kaya natin tanggihan. Kasi alam mo na ang iyong posisyon kay Kristo. Because you are in Christ. We are in Christ. Amen po? Kaya nga dapat na dahil higit na dakila ang ating Panginoong Kristo in everything, in anyone, mga kapatid. We must fix our eyes on Jesus.
rather than humans. Okay? Kahit kanino pa man. Nararapat na ito sa Kanya ang ating puso, ang ating isipan, maging ang ating buong buhay. So we should consider Him completely. Amen po? Walang dapat umagaw sa buhay mo o walang dapat umagaw kay Jesus sa buhay mo. Amen? Praise God. So, yun po yung number one. Because Jesus is greater, consider Him completely. Pangalawa, because Jesus is greater, continue trusting Him confidently. Okay. Now, mahalaga po ito, mga kapatid. Sorry po. Dahil, ito yung paalala sa atin bilang mga mananampalataya na patuloy natin pagtiwalaan ang ating Panginoon. Magpatuloy tayo magtiwala sa Kanya na may merong tinatawag na matatag na kumpiyansa. Okay? At ito din ang binabanggit sa verse 2. May makita po tayo din tinatawag na comparison. Yung writer po nagbigay ng comparison. Sabi ng verse 2, He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Okay? Ibig sabihin nito na tapat ang Diyos na humirang sa Kanya, sabi doon, gaya ni Moses na laging tapat sa sambahayan ng Diyos. Itong mga analogy nito, yung tinatawag na comparison na ginamit po ng writer, na sinasabi po, number one, si Moses. Okay? Si Moses. And the writer of Hebrews note that Moses and Jesus were both faithful doon sa ministry on task na binigay sa kanila ng ating Diyos Ama. In other words, kapwa sila naging faithful sa misyon na kanilang ginawa habang sila ay nandito sa mundo. Okay? But Moses was not sinless. Nagkasala din naman si Moses. Tama? Nagkasala siya. Hindi katulad ni Jesus na sinless. Walang kasalanan. But Moses was faithful and obeyed God. Pero ibang level ang pagsunod ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng verse 2, makita po natin dito, Moses was faithful as a servant, Moses was faithful in all God's house, and Moses was faithful as servant in all God's house. Makita po natin si Moses kung paano siya naging tapat, masunod. Pero marami rin siyang sablay. Nagkasala si Moses. No? Makita pa nga natin yung kanyang failure, nagbunga ng hindi maganda at hindi siya nakapasok sa promised land. Okay. Now, isa pa rin makita natin dito yung word na house. Yan. House and house. Yung house po ay 6 na beses sa binanggit po dito sa chapter 3. Sunday po, itatalakayin din po ni Pastor Mac. Yung house po niya, it refers to people of God. Yes, sometimes it's used for a literal house, but in this text, ginamit po ito referring to the people of God, not on the material building. Ayun. So, yung mga sambahayan ng Diyos. Para sinasabi, si Moses ay tapat na nag-minister sa tahanan ng Diyos, sa bayan ng Diyos, under the Old Covenant. Okay? Samantala si Kristo naman ay naglingkod sa kanyang iglesia sa bayan ng Diyos sa ilalim ng New Covenant, which is the New Testament o New Covenant, subalit ibang level yung paglilingkod ng ating Panginoong Hesus. Makita rin natin yung illustration ng house sa 2 Samuel verse 7, di ko na po nilagay, but ninais ni David na magtayo ng isang bahay o templo kung saan mananahan ng Diyos. Ngunit sinabi ng Diyos kay David na hindi siya ang magtatayo ng bahay para sa kanya. Sa halip, ang Diyos mismo ang magtatayo ng bahay na yon para kay David. Now, it refers o tumutukoy po ito na hindi lang sa isang gusali ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos, kundi ito isang kanyang angkan o tinatawag na yung God's people o sambahayan. So, yun maliwanag po, itong pagkapangako nito kay Moses.
So nangako ang Diyos na magtatatag siya ng isang tipan, yung covenant na ito sa mga magiging lahi ni David. Sa Luke chapter 1, verse 31 to 32, makita po natin yan. At mula sa offspring ni David, o do sa lahi ni David, sabi ng Diyos na itatatag ko ang isang sambahayan, dito pala magmumula ang isang tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus, na siyang mismong magtatayo ng sambahayan ng Diyos, at tayo po yon. Amen? So makita po natin yung mystery na yon. In other words, Jesus is the fulfillment of God's house, as the Lord says to Moses. Kaya nga sabi niya dito, testifying to what would be said in the future. In other words, siya yung magpapatunay na mangyayari sa hinaharap. At nangyari ngayon sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, kaya yung Old Covenant, yung salitang house or bahay, ay maaaring tumukoy sa isang struktura, isang gusali, ngunit madalas, at ito'y tumutukoy, mga kapatid, sa pamilya, sa sambahayan ng Diyos, na tayo yun na pinili ng ating Panginoon, na Kanyang bayan. Amen po? Kaya nga, sabi diyan, as God's house. Ayan. So sabi diyan, so di pala nalagay, at tayo sa Kanyang sambahayan, na nahulugan na tayo ay Kanyang bayan ng sambahayan. Kaya kung maintindihan po natin, mga kapatid, parang ganito. Alam natin ng Israel, sila ay piniling bayan. Right? At madalas makita natin sila ay minahal ng Diyos, pinili ng Diyos, iningatan ng Diyos. Pero sa New Covenant, mga kapatid, ganito po yan. Okay? So, nung sinabi ng ating Diyos na sa tahanan ng Diyos, sa bahayan ng Diyos, kabilang po niyan, hindi lang ang mga Jews, but of course, tayo mga Gentiles. So, hindi lang ang Israel ang pinili ng Diyos na Kanyang bayan, bagkus tayo na niligtas, tayo makasalanan ay bayan ng Diyos. It includes Gentiles and Jews. In other words, ito yung tinatawag na continuation. Okay? So, the Old Testament promised the fulfillment in Christ and His church. Okay? Nag-gets niyo po, mga kapatid? Parang inaantok na kayo. So, tayo ay kasama sa bayang pinili ng Panginoon. So, ganun po sinasabi ng Hebrew. So, kaya dito maintindihan po natin na every house na binabanggit po dito is not only particular o parang special pertaining for Hebrews or Jews o Israel, but of course, tayo po na Kanyang bayan din. Sabi ng 1 Peter, tayo ay bayang pinili ng Panginoon. Tayo ay Kanya. Siyempre may special na pagtingin ng Diyos sa Kanyang bayan, sa Israel, but sa atin din may special din tayo. Amen? Sabi ng verse 3, Jesus has been found worthy and greater honor than Moses, just as the builder of the house is greater honor than the house itself. Talong tayo sa 4, for every house is built by someone, but God is the builder of everything. Siya yung builder, but Christ is faithful as son over God's house, and we are His house. Tayo ang Kanyang tahanan, tayo ang Kanyang sambayan. In other words, parang sinasabi dito na yung contrast between Moses and Christ ay napakalinaw. Si Moses ay isang servant sa loob ng tahanan ng Diyos, samantalang si Jesucristo naman ang anak na namamahala sa tahanan ng Diyos. Si Moses ay isang member lamang ng sambahayan, ngunit si Jesus ang nagtayo ng sambahayan. Sa madaling salita, si Moses ay kabilang lamang sa tahanan, ngunit si Jesus ang tagapagtayo ng tahanan o ng bahay. Kaya mas dakila si Jesus kay Moses. Amen? Moses is good, but we need cash. Hindi ganoon. Moses is good, but Jesus is better. Amen? So Moses is good, angels are good, apostles is good. Hindi po sila masama. Huwag sabihin niya, masama sila. Hindi. They are good, but Jesus is
better. In fact, He is greater sa kanila. Amen? So Jesus, si Jesus ay lahat. In other words, parang sinasabi ganito, sino ba ang mas dakila? Yung bahay na ginawa o yung gumawa? Ayan. The one who was built or the builder? Sino ang mas dakila? Yung servant o yung anak ng may-ari o anak ng Diyos? Siyempre, yung anak ng Diyos. Kaya nga ito ay madali maintindihan po mga kapatid sa atin po bilang mga mananampalataya. Bagamat sa kanila, masakit ito sa tenga. Hindi nila matanggap. And the truth in this verse is powerful argument. Napakatibay na argumento ito para maipakilala natin yung katangian, yung personality ng ating Panginoon, yung kanyang person, yung deity ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? That Jesus Christ built the house, then Jesus Christ is also a God. The radiance of God's glory. Kaya may magtatanong sa inyo, tao na si Kristo, ipakita niyo po itong mga verse na pinag-aaralan natin. Napakalino po yan. Okay? So, the truth in Christ's superiority over Moses ay nagpapakita ng pagpapahayag ng mga bagay na darating. But Jesus is, the fulfillment of all these things. So, nag-minister si Moses, ito po yung mga kapatid, but yung ginawa ni Moses at ang mga nangyayari sa panahon na yon is the foreshadows of Jesus Christ. Ibig sabihin, anino ni Kristo na mangyayari sa panahon na darating siya. Amen? So, Jesus is the fulfillment of these mga dapat mangyari yung tinatawag na mga magaganap para kay Jesus. No? And siya yung kaganapan ng katotohanan ito. Kaya nga, Christ is a faithful and greater in anyone, in anything. So ito maging tugon natin mga kapatid. Ibigay natin, ituon natin ang pagtitiwala sa Panginoon. So continue trusting Him confidently. So meron tayong kumpiyansa, talagang si Jesus ang ating Panginoon at higit sa lahat. Amen po? Now, hindi lang yon ng comparison, yung confidence natin. Okay? So, if we hold fast our confidence, ayan, sabi doon, and our boasting in our hope. So, kung kung yung matibay yung ating pag-asa o kumpiyansa, no, na hindi natin to ikinahiya. So bilang mga mananampalataya, bilang mananampalataya, so we have this confidence na maaari tayo lumapit ngayon sa ating Panginoon Diyos. Amen? Lumalapit tayo na mayroong katapangan, ibig sabihin, hindi na tayo nahihiya. Pwede tayo lumapit sa Panginoon, kausapin siya, makapagsalita tayo na mayroong freedom. Amen? May kalayaan tayo sapagkat tayo ay kanyang bayan. At maaari tayo lumapit sa trono ng biyaya ng ating Diyos na buhay. Amen po? So, look at this, mga kapatid, itong mga benepisyo na ito binigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ito'y napakahalaga. Yung paglapit natin sa ating Panginoon, so wala na yung tinatawag na agam-agam o pangamba. So, we have this boldness or we have this confidence because yung dugo ni Kristo ang siyang nagbigay ng assurance sa atin na pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Ang sabi ng Hebrew 10:19, therefore, brothers, since we have this confidence, no, to enter the most holy place by the blood of Jesus. Amen? So, mga kapatid, itong paalala sa atin, ito lagi ang sinasabi sa atin, malaya na tayo makakalapit sa Panginoon. Meron tayong tiyak na kalayaan na binigay sa atin ng Diyos. Dahil si Kristo, ang minamahal na anak ng Diyos na namamahala sa kanyang sambahayan, which is tayon, ay tapat niya ngayong inaalagaan. Imagine, no? Tapat niya tayo inaalagaan ang bawat member ng kanyang family. Diba?
Inaalagaan niya tayo. At siya rin yung patuloy nagkakaloob ng mga blessings o mga biyaya na kailangan natin upang harapin ang bawat hamon, ang bawat araw ng ating buhay. Kaya nga walang dahilan bakit hindi natin siya dapat lubos sa pagtiwalaan. And we have this confidence, no ho, bagamat misa sa buhay, mayroong kabigatan, may mga pagsubok, may mga hamon, pero nakatuon tayo sa future, hope, at may pananabik naghihintay sa ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik na doon tayo isasama niya sa kanyang tunay o sa ating tunay na tirahan. Amen? Masaya po ba kayo sa ganung bagay? Palakpakan natin ang Panginoon. And finally, because Jesus is greater, choose to guard your heart carefully. Dahil dakila si Jesus, o higit na dakila si Jesus, ito maganda. No, pangalagaan natin yung puso. Ayan. O, alam nyo, yung binanggit po yung heart, not necessarily mismo yung heart lang eh. Ibig sabihin yung buong character mo, buong pagkatao mo, buong buhay mo, pati isip mo, isama mo na. Pati atay mo, kidney mo, isama mo na rin. So, yun ang ibig sabihin ng heart na sinasabi ng author. No, from vertical to horizontal, no, mula sa pagkakilala sa Diyos ngayon, binabalik sa atin yung tinatawag na warning na ito. We need to choose, we must to guard our heart carefully. Bakit? Kasi sabi ng 3:7, so as the Holy Spirit says, today if you hear your voice, no, kung marinig niyo ang boses niya, no, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the desert, where your father tested and tried me, and for 40 years saw what I did. So, ibig sabihin, parang ganito yan, mga kapatid. Now, nung kinote ng Hebrew to is, binasa niyo yung Psalms 95, verse 7 to 11. So, kinote niya po yan sa Psalms 95. Okay? So, ginamit niya yung kasaysayan ng kanilang sariling bayan upang ipaalala yung panahon na kung paano naging matigas ang ulo ng kanilang mga ninuno. Yes, naging matigas. Hindi sila naging tapat sa Panginoon, naging mas naging mas maraming complain kaysa pasasalamat. Ayan. So itong verse 7 and 8, it's referring to time when God led the Hebrews. Ito yung mga tinatawag na slaves, no. Naalala niyo po mga slaves, naalala niyo panahon po sa Egypt, no, sila ay na slaves, no, sila ay 400 years yata na sila ay naging slaves. Pinaunahan sila ng Diyos, sabi kay Moses, sige, ganito gawin mo. Pangunahan mo yung mga Hebrews papunta sa Promised Land. Alam niyo ba kung ilang araw lang dapat mapuntahan ng mga Hebrews itong Promised Land? May idea po kayo kung ilang araw? 13 days. Lakad po yun, ha? Lakad. Lakad lang. Pero ilang taon ang inabot bago sila makarating doon? 40 years. Wow. Yung tagal, ano po? Sipin nyo, bakit? Ako, ang daming istorya. Kulang yung time natin. Pero I give you some background about what happened. No. So 13 days to 40 years ang lalakarin. Alam niyo po, nung bata ako, nalalakad po namin mula dito hanggang Anabu. Nakuha namin yan ng 3 oras yata. Kung di ako, tama ba, Timaring? 3 oras? No? Dalupeng, ilang araw? Tamad niya makitanungin. Basta, mga ganon. 2-3 araw. Mga ganon yata. 3 oras. Malapit lang yun. Nung kami nag-aaral po, just sa Salawag, school po namin for 6 years. Naglalakad po namin araw-araw yan. Oho, talagang nalalakad namin. 2 kilometers yata yan. Oh. So imagine itong mga Israelites, lalakarin nila for 13 days. Pero umabot sila ng 40 years. Ang tagal, Bakit? Because may mga rebellious heart o may mga nagrebelde laban sa Diyos. At dahil sa rebellion na iyon, ang sabi ng Diyos, itong generation nyo, hindi makakapasok sa Promised Land. Ayan. Hindi sila makakapasok sa Promised Land. Ang ilan sa inyo ay mamamatay dito. Ilan lang makakapasok? Yung mga bata pa. Ayun, sabi doon.
So, yun yung pangyari. Now, 3 times binanggit po yung word dito na harden. No, harden. 3 times binanggit po sa chapter na ito yung yung word na harden. Huwag mamatigas. Okay? So, again, it's a warning. Paalala. In other words, parang sinasabi po ng writer sa mga readers, yung mga ninuno nyo na napaka-sutil, napaka-pasaway, huwag nyo nang uulitin. Huwag nang yung magmatigas ang inyong ulo. O literally, matigas ang ulo natin. Di ba? Pero ibig sabihin, huwag na kayong pasaway. Natuto na kayo sa inyong karanasan, sa karanasan ng inyong mga ninuno. So, ganun sinasabi po ng writer. Now, ganito kasi ang nangyari. Isipin niyo po, nakakainis minsan pero pag-aralan natin. Tingnan natin. Gumawa ang Diyos sa mga miraculous things pala, para sa mga Israelite na noon makalabas ng Ehipto. Okay? So, gumawa siya ng 10 series of plagues. Salot. Tama po? Naalala niyo po yan? Hanggang sa pang-10, sabi noon ni Pharaoh, sige, lumayas na kayo kasi mamamatay kami lahat or ano pa mangyari sa amin, bla 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 bla, alis na kayo. So just the fact na sila ay pinalaya, ito naman ay trabaho ng Diyos, gawa ng Diyos. Pinangunahan ni Moses, binigyan ng instruction si Moses, pinangunahan patungong promised land. Tama? Now ito, during their journey, yung travel nila, ang daming ginawa ng Diyos ng mga mirakulo sa kanila. Tama po? Natandaan niyo po biniyak yung cake. Dagat. Ayan. Para magsigil. Dagat. Biniyak ng Diyos yung dagat. Hinati. Para sila ay makatawid. Tama po? Tandaan niyo na? Good children. Okay. The second one is yung apoy. Na pillar of fire and pillar of clouds. Sipin niyo po, from their very big eye, very obvious yung pang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nakita nila mismo sa kanilang malalaking mga mata yung ginawa ng kapangyarihan ng Diyos. Tama? So, lahat sila. Ilan ba mga doon? Mga 3 million yata. Ang dami. Ito ang amazing. Pinapakain sila ng Diyos araw at gabi for 40 years. Ilang tao yon? 3.5 million. Kulang ang pondo ng Bacoor para pakainin ng ganong karami. Isama mo pa ang munisipyo ng Imos. Kulang. Isipin niyo po anong pagkain nila. Pugo at mana. So yung mana po is kind of flakes na bumabagsak, bla bla bla. So, isipin niyo po kung paano sinistain ni Lord yung kanilang pagpapala o yung kanilang kakainin, yung tubig pa nila. Di ba? Isipin niyo yung tubig nila. Kulang siguro yung Laguna Lake para painumin sila ng milyon-milyong galon. So, ganong katapat ang Diyos. Pero, yet, etong mga taong ito, they are complaining about God. Ano ba sabi? Mas maigi pa doon na lang kami sa Ehipto. Doon merong corned beef, merong ham. Diba? Dito, mana, pugo. Sama-sama na kami, pritong pugo, nilagang pugo, adobong pugo, crispy mana, tortang mana. Lahat na ng mana, luto ng mana. They are complaining. Hindi nila nakita yung gagawin ng Diyos sa kanila. So, ganun matigas o ganun katigas yung ulo ng mga Israelita nito. Kaya nga, despite the fact na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga himalang bagay to sustain His own people, sila pa ay ungrateful and complain sa lahat ng bagay, mga kapatid. Napatunayan nila ang Diyos sa kasama nila, tapat sila sa lahat ng pagkakataon, tapat ng Diyos sa pagkakataon. He delivered them, He gives the provision, pero sila, mas nakita nila yung hirap at hindi nila nakita yung pagpapasalamat. Kahit na may leader sila, andiyan si Moses, subalit inayawan, parang ayaw na namin, pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, gumapa sila ng golden
calf, no, para i-worship pa nila. So, mga ano talaga eh. Halos wala, pati nga si Moses, nasablay na rin. Ang dami na rin kapalpakan. From 13 days to 40 years. So, ang consequence nila, hindi kayo makakapasok. Ganon, kinumpare ng Hebrew yung katigasan ng ulo na sinasabi, kapag narinig nyo ang tinig ng Diyos, do not harden your hearts. No? Kaya nga sabi doon, verse 10, ayan, dito yung kinuha. Sabi dito, that is why I was angry. Kaya naghalit ako sa generation nila. Sabi ko, ang kanilang puso, no, ay lagi na lang nagpapasawayo, parang nagpapakita ng paglayo. And they have not known my ways. Hindi nila nakikita yung pamamaraan ko kasi nga yung puso nila, tinitingnan nila. And I declared, sinumpa ko, dahil sa aking galit na hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Imagine mga kapatid, makita po natin ano. So nakita natin ang pangyayari ito sa mga Hebreo na ito, ang kanilang konsekwensya sa kanilang katigasan ng ulo. So they are not entering doon sa promised land para makapahinga sa piling ng ating Panginoon. So ito ay warning din sa atin. Minsan ang dami nating mga complaints. Ang dami nating mga ungratefulness. Diba? Mas tinitingnan natin ang mga bagay na mahirap kaysa pagpapala. Wow, bakit hindi natin bilangin ang pagpapala ng Diyos araw-araw? Amen? Amen? So, in other words, we should keep our hearts soft toward God's Word. Nandito ang salita ng Panginoon. Hindi naman na kailangan ng boses ng Diyos na magsalita. Mamatay, gusto mong marinig ang boses ng Diyos? So malangit nawa ka na. Parang ganon. Ibig sabihin, andiyan na kanyang salita, the very Word of God, no? At buksan mo ang salita, manalangin ka sa Panginoon, at huwag magtatampo sa Diyos. Na tila para bang walang sagot, huwag ka magtatampo sa ating Panginoon. Amen po? So sa halip na magreklamo, pwede mong bilangin ang blessing mo, bilangin ang pagpapala ng Panginoon, at tiyak, mga kapatid, no? Ito yung paraan para mag-guard natin, mabantayan natin ang puso natin na may maingat. And last is we should be sensitive to the Holy Spirit leading. Okay? So meron nangungusap ang Diyos sa iyo, sa kanyang banal na Spirit, yung Holy Spirit nasa atin eh. Amen? And the same Holy Spirit na nangungusap noon is the same Spirit na meron tayo sa ating mga buhay. And it applies to all believers, no, from the past at maging ngayon na nasa ating mga buhay. Okay? Kaya minsan hindi tayo makasumpong mismo ng rest yung kapahingahan. Diba? Nilalabanan natin ang dikta ng Diyos. Nilalabanan natin, no? Tinitigasan natin ang ulo. Lord, ako to, sarili ko to. Hindi. Ang Panginoon kasi He resides in our hearts. Amen? Kaya nga, ito yung paalala sa mga matitigas ng ulo. Blessed is the man who always fears the Lord, but who hardens his heart. Sabi doon, falls into trouble. Pinagpala yung mga tao na laging o merong banal na takot sa Diyos, ngunit yung mga matitigas ang tuktok, kaya parang ganoon, matitigas ang kukote, laging napapahamak. Amen? Kaya minsan, madami mong hindi ma-meet, hindi mo ma-receive yung prayer mo. Minsan yung heart natin, matigas. Nagiging pusong bato. No? Pusong bato na minsan ay hindi tinatablan ng pangungusap ng Panginoon. Kaya nga yung pusong batong ito ay pusong patuloy na tumatanggi sa Diyos, mga kapatid. Nangyayari ito kapag paulit-ulit natin binabaliwala yung kanyang salita at paalala sa atin at pinipili natin sundin lagi yung sariling kagustuhan sa halip ng kagustuhan ng ating Panginoon. Amen po? So, ang kawalan ng gratitude o pasasalamat dahil sa mga ginagawa at biyaya ng Diyos ang nagiging dahilan upang maging manhid at walang malasakit tayo sa ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga, ang pag-aalinlangan at takot ay maaari magdulot ng pagiging pabaya natin sa ating mga puso
at tumugon tayo at tumadlang na tumugon sa pagtawag ng ating Panginoon. Kaya itong hamon sa ating mga kapatid, na kahit parang hindi natin nakikita ang kasagutan ng ating mga panalangin, pero alam po natin that God is working in behalf doon sa ating mga prayers. Diba? Diba? So, hindi man natin nakita, pero gumagawa ang Diyos. Amen po? So, we should be sensitive sa Holy Spirit and we should be keep our hearts soft toward God's Word. May lumapit sa iyo, kapatid, pag pray kita, may paalala ako sa iyo, and then, tanggapin mo yon kasi yun ay napaka-ganda kasi because yun ay instrumento ng Diyos para ikaw ay pagpalain. Amen po? So, palakpakan natin ang Panginoon. As a recap, because Jesus is greater, again, consider Him completely. Amen? So, dapat wala siyang kaagaw sa puso natin. And continue trusting Him confidently. Yung mga promises niya, totoo at tapat siya. Ibibigay niya po yun. At iyon ang kailangan natin pagtiwalaan. And choose to guard your heart carefully. So, ito ang inahatid na mensahe ng Hebrews. And Jesus is faithful and great leader of God's people. Bilang mga anak niya, dapat na panatiling nakatuon yung puso natin, meaning yung buong buhay natin, sa Kanya na mayroong pagtitiwala at may katapangang sumunod hanggang wakas. Because Jesus is our great high priest and a faithful son. Siya ay sapat na at higit pa sa ating mga pangangailangan. And Jesus is the only one who can save you. Maranasan mo lamang yon kung isusuko mo sa Kanya ang iyong buhay. Maranasan mo lamang ang tunay na kapayapaan kung meron kang Kristo sa iyong buhay. Amen po? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.